Ngayon, i-try natin to. Alam nyo ba guys na itong lugar na to ay matagal na at kilalang kilala sa Baguio. Nasa Camp Janhay lang ito. And once, pag pumasok kayo sa Camp Janhay, kilalang kilala to doon. Dadaanan nyo, based doon sa dinaanan namin ha, dumaan kasi kami doon sa may ng horse riding, white, I forget the name nung, may pangalang white. After ng country club, yun, after ng country club, sa unahan lang ng konti, siguro mga 200 meters, yun, yan ang Chocolate de Baterol na sikat sa Baguio. Hindi sila sikat dahil sa pangalan, kundi bukod doon sa pangalan nila, talagang yung tsokolate nila is naiiba. Or talagang unique. Plus yung cup na pinaglalagyan nila is yung mga noong unang panahon pa talaga. Although hindi lang tsokolate ang meron dyan, pasyalan dyan niya ng mga pamilya na gustong kumain, lalo na pag Pasko, ng native yung pagkain. Like yung isda, ang sarap ng pagkaluto nila ng isda. Meron silang iba-ibang potahe din ang ma-encounter mo dyan na masarap, na native talaga from Baguio. Pero ang isang nagustuhan namin na dyan, talagang yung tsokolate nila is unique. Nakikita nyo bakit ganun kadami yung tao? Yun yung nagpapareserve o naghihintay, waiting ng kanilang slot. Kasi hindi po dyan basta-basta nakapupunta ka lang para lang kumain ng direkta. So, kailangan pala dyan, before ka pumunta, meron ka ng, sa family nyo, sa group nyo, dapat pala may mauunang isa para magpa-reserve. Kailangan mo pala magpa-reserve before ka pumunta dyan. Kasi grabe ang tao. Especially the time kasi nga magpapasko. Pumunta kami dyan is December 1, if I'm not mistaken. Kasi may mga may mga parol na, diba? O yan, before kami dyan nakaupo, siguro nag-wait kami ng mga 1 hour bago kami nakaupo. Ayan, nakikita nyo yung mug. Diyan nila nilalagay yung tsokolate. Tinawag nilang Chocolate de Baterol kasi diyan pala sila unang nakilala sa pagbebenta ng mga tsokolate. Kasi yung tsokolate nila is unique. Hindi lang siya basta masarap. Iba yung taste ng tsokolate nila. Plus, yung isda